Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Bong Chavez. Isinare niya ang pahayag ng isang kongresista sa Surigao del Norte. Representative Bingo Matuga, sabi niya, kung darating ang panahon na maupong presidente si Sara Duterte, hindi ko matatanggap yan. Aalis ako sa ating bansa dahil ayaw ko sa kanya. Kaya ang sabi ni Bong Chavez, itsura mo, unggoy. Ayan. Aalis. Balik tayo sa nakaraan. Nung kainitan ng kampanya noong 2022, correct me if I'm wrong parang si Karen Davila. Siya ba yun? Nagsabi na, aalis ako. Pag nanalo si BBM, aalis ako. Kasi galit na galit sila noon sa mga Marcoses, yung mga dilawan na yan. Aalis ako. Nanalo si BBM. Nung nanalo na, ayun, in-interview ni Karen Davila si Senator Amy Marcos. Kaya pagsugod pa lang sa interview, binirahan siya ni Senator Amy. Oh, Karen, you're still in the Philippines. Nandito ka pa. Diba sabi mo, alis ka? Sino ba? Yung anak ni Kiko Pangilinan. Sabi niya, never again to Marcos. Hindi ako papayag na Marcos ulit ang presidente. O ano ngayon? Magkakampi na sila. Mga kain suka. Sino pa ba? Ito, si Trillanes. May pahayag din siya na kung matatalo daw si Rizon Tiveros at mananalo si VP Sara, aalis din daw siya sa ating bansa. Meron pa bang, I think si Congresswoman Dilima nagsabi rin. Ang tanong, maapektuhan ba tayo kung itong si Congressman Bingo Matugas ng 1st District of Surigao del Norte? Maapektuhan ba tayo kung aalis siya? Kung aalis si Trillanes, maapektuhan ba tayo? Anong pakialam natin sa kanila? Sige, alis! Ano ibig sabihin nito na kinakabahan din sila? Kinakabahan. Ay talaga, pag manalo si VP Sara, marami talaga mangyayari. Natutuwa ko sa pahayag ni Congressman Edgar Erese. Sabi niya, pag nanalo si VP Sara, takot na takot yung mga kakampi ni Marcos ngayon dahil sigurado kukulungin sila or mag-exile. Just go ahead, exile. So kung makikita mo, itong mga local officials sa Surigao del Norte is nagiging anti-Duterte na sila ngayon. Yan si Ace Barbers. Kahapon may nakita akong t-shirt niya. Ipinost lang nung kampanya ng 2022. Run! Sara, run! Kino-convince nila na magkandidatong presidente si Mayor Inday Sara. Yan, si Ace Barbers. Yan din si Congressman Lordan Suwan. Isa siya sa mga promotor noon, ini-encourage si Mayor Sara na tatakbo. Ngayon, sila na yung prosecutor. Sila na yung taga-usig ni VP Sara. So, ganyan talaga ang buhay politika. There are no permanent friends and permanent enemies. Example, Bongbong Marcos, nung napalibing ni Tatay Digong yung tatay niya sa libingan ng mga bayani, sabi niya, my best friend, I will forever be grateful, ang laking tulong. Yan mga salita niya nung una. Nung kakandidato na siya noong 2022,
humingi ng tulong sa mga Duterte at tinulungan naman. Ano na ngayon? Siya na yung nag-group effort kay Tatay Digong. Kaya ako, ayaw na ayaw kong pumasok sa politika. May nagtatanong sa akin, aking mga subscribers. Sabi ko, never. Pwede naman akong tumulong sa ibang pamamaraan na hindi sa politika. Kasi dalawa lang sa politika kakainin ka ng sistema. Dahil sa dami nila na iba ang style. Si Congressman Leandro Libeste, nagsabi na siya na ayaw niya ng tatakbong kongresista dahil ayaw niya nang mapabilang sa mga karamihan sa mga kongresista. Hindi niya na ipinaliwanag, but alam niyo na kung ano ang kalakaran sa kongreso. So, itong mga kongresista natin, alam naman natin kung saan nagsimula yung flood control anomaly. Nagsimula dahil kay Romualdez at kay Saldico. Then, of course, may bas-bas din sa palasyo. According to Congressman Edgar Erese. Command responsibility. Sila yung nagsimula. Meron na bang nakulong na kongresista dahil sa flood control scam? Never. Wala. Nauna pang nakulong si Senator Marcoleta na ang dahilan is campaign contribution. Yun ang ipinagmamalaki ngayon ng administrasyong Marcos. Mahiya naman kayo. Ako lang ang nagpakulong. Sinong ipinakulong? Yun. Yung mga hindi na involved sa flood control mess. Yan na, ngayon ang ano. So, kumanda kayo. Pag nagpresidente si VP Sara, may kapupuntahan talaga kayo. Kaya gawin nyo ng lahat para matanggal nyo siya sa impeachment kung kaya ninyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa balay ni Nick Jan Andamon nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot. So muna ni ang pag-atopan karon sa gitabang nga yero sa iya ha. Mga dagko na gyud og buslot. Og muna ni ang gitabang nga yero nga napulo kabuk nga digis nga iatop karon. O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga hero. So napulihan na gyud ang ilang atop. At sa sin nga napulo nga pulo pud ka tuig ni among nga puyo nga sirig ulan-ulan ba. Salamat yun sa Ginoo nga itutok inyong kasing-kasing nga naghatag aning sin. Daghan salamat sa inyo tanan. Salamat sa nag-sponsor ani hinaot pa unta nga daghan pag yun ang inyong matagaan ani nga inyong gihatag nga sin. Salamat sa inyo sa naghatag ani. Thank you Lord.
Thank you. Salamat.